Actually, isa yan sa bining up ni Congressman Robert Nasal, nag-manifest kami. Every time, kino-compare namin sana doon sa naging parameters or standards nung dinismiss yung kay PBBM. Masyadong mahigpit yun eh. Talagang dapat specific, directly attributable, dapat kaya mong patunayan and all. Pero nung kay VP Sara, tila hindi naging ganon. Kaya yun yung sinasabi namin, parang magkaiba yata yung standards that was set or the parameters. Dial it now. So, unfortunately, kinestyon yun ni Congressman Terry Ridon at sabi niya, why do we keep on comparing? Why does Congressman Nasal keep on comparing? Eh, syempre, kasi kung ito yung standards nung committee, dapat fair. Kung ano yung standards mo sa isa, yun ang standards mo sa lahat na subject to impeachment. Tama naman. Di ka dapat selective. Oh, dapat yung who, where, what. Ikaw, abogado, who, where, what, how. Dapat sobrang sinasabi specific. nila, ano daw, ang complaint sa kay Bongbong ay kulang sa penultimate facts. Eh, ang kapal naman nun, ang daming aligasyon doon. Oh, never mind now, sabihin ko, ibibigay ko na sa inyo na hindi betrayal of public trust yung pagiging cocaine addict niya. Ibigay ko na yan sa'yo. Pero yung pinirmahan niya, yung budget na yan na 2025 budget na yan, saan dyan nakila kinuha yung mga flood control, ghost project, binulsa nila mga 1.9 trillion dyan. Kasalanan niya yan, betrayal of public trust talaga yan. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng mga opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis. katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang. Kasama natin ngayon ang isa sa mga matapang na naging boses sa Kamara at isa sa mga dating kongresista na handang ipagtanggol ang katotohanan. Walang iba kundi si former bagong henerasyon party list representative Bernadette Herrera. O, di ba? Ang matapang. Gabriela Silang. Welcome! Hello. Bernadette Herrera, graduate of the University of the Philippines, was councilor of Quezon City for 9 years. 9 years and was congresswoman for 12 years. Ito, sinasabi natin, veterana ito sa House of Representatives. Kaya, hinga natin siya ng kanyang mga insights. At syempre, the representative of Bagong Henerasyon Party List now is Robert Nasal. But of course, when you say BH, you mean BH. So, welcome, BH. Thank you. Nako, si... Bing and Cathy, parang kinakabahan ako dito sa episode na to. Hindi pa nagsisimula. Naku, alam mo, sa mga hindi nakakaalam, si Congressman Bernadette Herrera, for me, congressman pa rin siya. Hindi porke, hindi na, what you call this, umalis na as a congresswoman. Nag-end Nag-end term limit na ako. So for me kasi congressman pa rin siya. Sa dinami-dami ng batas niya, my gosh, eto babasahin ko, iba nga may social human rights, anti-discrimination, Positive Nonviolent Discipline Act, Magna Carta of Daycare Workers, sa education, salary increase for teachers and government employees, salary grade, upgrade for teachers, ang dami, additional incentives for science and math teachers, public service naman yung infrastructure niya, Water Regulatory Commission Act, Department of Disaster Resilience, National AED Program, sa transport and urban policies niya, CCTV, dashcams, GPS sa public transport, regulation parking fees, proof of parking policy, sa car buyers, sa economy, environment, ban on single-use plastics nationwide, wow, Magna Carta of e-commerce delivery personnel, sa consumers or public protection, air passenger bill of rights, Good Samaritan Act. O, di ba? Binilisan natin. Ang dami. So, yan. Sobrang dami at marami pang iba. Thank you, Kong. Thank you for having me, Cathy and Bing. Ito ang mga kailangan ng mga haligi dito sa ating bansa because we really have to naman makalabas yung katotohanan. Yes. Pag-usapan natin yung mga current na events, hindi lang sa bansa, kundi doon sa House of Representatives. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga uli nung sinabi niya. Wala raw fuel Ang nais crisis. kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po,
sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ha? Wala daw oil crisis ka na. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kong BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says na the President acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Well, Oo. presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayo, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi pag hindi bumaba dapat ganun eh. wala na silang nanakawin. Kaya ako gusto ko talaga, bumaba yung VAT. Well, PH. pwede naman natin talagang i-temporary suspend ang VAT on fuel at saka yung excise tax. Kasi pag kinocompute naman namin, kaya naman lalo na kahit pag 1 year, pwede naman natin suspend to considering ang dami nating unused appropriation and continuing appropriation. Yung continuing appropriation natin, itansya mo na sa 300 billion. Sa 300 billion na yon, kunin mo, gamitin for fuel subsidy and all, or yun na ipangpalit dun sa mawawala sa excise tax and VAT. So, pwede pa rin mag-function yung gobyerno. Kasi yung unused appropriations and continuing, ito yung hindi nagamit ng mga departamento the previous year. Tapos sabi ni BBM, meron naman siyang 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan niya kinukuha itong subsidy na ito? Well, Yeah. meron naman, may mga tinabi tayo syempre, mga ayuda programs. Marami tayong ayuda programs from LTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan. Kaya sila tawag ng contingent in cases na may In case, ganito, yeah. meron tayong contingency. So they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations. May 200 billion yan. Meron naman yan, yung mga foreign assisted loans, hindi lahat yan magmamaterialize. So pwedeng gamitin yun. Yung AFP modernization, that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Yeah. Diba? So pwedeng gamitin din yun. Tapos, Pero BH, yung unprogrammed funds kasi, di ba, that can only be spent on the condition na merong May excess earnings. revenue. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan. Every year So, yan. ibig Kasi preference sabihin, system. mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan Yes, meron. para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana nanakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Ngayon, ano kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi yung mga tao, parang hindi nga siya tinitingnan eh. Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayon ka lang, ang dami na sa amin nga umuwi na we used our own money. So tingnan mo, oy, pansinin nyo naman si BBM, oy, ang samandi ay ni mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, na gano'n na lang siya, oy, tumingin naman kayo sa kanan, grabe naman itong mga OFW na ito, wala na ba kayong mga utang na loob dyan? Ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Ang mga kababayan. Mama Bing, actually, wala Nasa-stress ako dito. Nasa-stress ako. Mama Bing, actually, tayo ang may utang, ang presidente ang may utang na loob sa ating OFW. Oo. Because if not for them, di ba, Kong Bernadette, is bagsak ang ating ekonomiya. 32 billion dollars. Yung isa pang Last dapat year. natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. Oh. So, kaya hindi ko lang paano sasabihin walang crisis. Ito pa lang, Yeah. kaya short-term solution, wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga, mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import lahat ng oil natin, ini-import natin. So, we are really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, Yeah. we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng Gagawin ibang natin bansa, ay hindi na tayo makakapag-import ng refined oil. Oo, Pagka- makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil ito
Hindi lang ito congresswoman at na politiko. Graduate ito ng the best school of economics in Asia. The UP School of Economics. Yes. Diba? Ano ko to college ko to Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question, Kong BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan isuspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on yung vessels, mga so ang mga landed cost and yung distribution cost natin cost of is really transport very high. Cost of transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin kahit 1 year, parang more or less nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Doon pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang unused appropriations, Meron Sis, pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Di sana yung munang yon. Wag... Mga Kong, next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay nyo muna sa bayan na naluluto sila. Pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa House? nag-suspend na kami ng excise tax, pasado na sa amin yan. So ngayon na pero sana? hindi pa daw natatransmit sa Senate. I have another question, meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Eh, dati Kasi, pa naman lang stock. Diba? I wanted to because understand wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other Okay, countries, yan yun the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Exactly. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. Yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break kasi yung oil price distortion sa ating bansa ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding, may nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So nananawagan kami, nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break mag-committee hearing on the investigation kasi we have to get to the bottom of it like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagreklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko, 4,000 Ako, nag-grab something. lang ako Naging kanina. 8,000. Pero I'm sure kahit yan sis, nagmahal Kahit na yan, rin. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund It goes to the treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH party list Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. yun Yan ang na. dapat mabilis. Parang namamafia Drastic ang repeal. diba? Pero i-revisit it, dapat i-release talaga yan. Dapat alisin Sino na yan. bang Committee on Energy sa House of Reps? Nako, sino ba committee on energy namin? Hindi ko alam. Hindi ako- Hanapin nyo nga, sino nga committee yan? on energy? At I'm not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay Yun. mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, Korea. China. So, Indonesia. pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, And yung saddest part din po dyan, Kong, is yun nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin. Kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang what I solusyon think, ni 10%. BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Tulagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Oo. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya
binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay Prime hindi Minister. tama yun. Well, Hindi yun ipagdasal tama. ipagdasal natin sana wag tumigil ang export Oo. nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Yes. Kung Sa dami lang factory eh. Yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong awayin ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz, Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga ang tawag ito, raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming them. from China. Exported also. Oo. Yeah. So bibili ka ngayon yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oo, sabihin na itself. naman pro-China ka, Chati, ah. May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemat sa inyong Lahat lahat naman yan made in based in China. China. Yung sino mahilig sa iPhone? Oo. Made in China yan. Mga Ay, ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based, pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, ilan naman si BBM pro-China? exactly. Trade yan eh, trade. That's trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, It's yeah. trade because everything really comes That's from a them. stupid, ano yan eh, stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Mga kababayan, Kaya nandito si Kong. ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon, BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Ay, sa excise tax? I'm Yes? sure. I'm Oh. sure. They actually They have hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero parang walang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa ng mabilisan talaga Oo, eh. exactly. If you And, want, di ba, pag if- may gusto mo, may Yeah. paraan pag ayaw mo, kaya may hindi ko dahilan. naiintindihan. Now, I if think they kinakabahan will sila na... suspend collection of excise tax, ano ang estimate na magkano ang Makokollect. mawawala sa tax sa gobyerno kung Wala isususpend? pa silang sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year ha. Kung 1 year. It depends kasi ilang months may isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... 150, 140. Oo, dapat Billion. Yeah, then maybe in the Senate they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. galit. Si Secretary Kasi yung VAT Recto. relief, pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala nga Yeah, tayong wala oil reserve tayong dito. ano. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. Na sobrang-sobra nga, may 805 billion ng... Utang na naman. Hindi, yung mga retired men in uniform nagkaroon. At saka si Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga, may Ay, nalagay- paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB. Now, I do not know what that is for. But I'm sure that is not to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. Ang Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? Energy. As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Alvarez. Mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Oo, huwag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Sa totoo lang. Bawal dito ang stupid tsaka ang love. Ay, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up
if he's available, try to dial him now. And or else hindi naman or else, Parang or we ngayon- can just invite you in the next Yes. show. Para ngayon, nafo-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So, tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi hindi natin, tinigil natin yung oil price hike. Diba yung fair hike, yeah, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So, mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Oh, ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ng excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo, gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Kano? tinanggal mo yung excise tax, ha? Hindi ako sure. Yun na yung Estimate nabasa ng ko. iba, 10 pesos pag 6 to gasolina. 10. Pag Gasoline 10. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Paano naman yun kung wala kang supply? Instead na 50 days ang inyong supply, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that? Hindi, Bong kaya, BH. kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang, i-investigate kung saan nanggagaling yung mga hoarding Kasi may nag-hoard na yan now. Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na yan. Kaya ang laki Hulihin. ng oil price distortion natin. May isa nga tumawag sa akin napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap sa siguro by next week. Kasi problema ng transport ito. So, hindi lang. Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng langis. At kailan Mahirap, ito matatapos? Because it looks like Iran is Basta, not backing up. definitely somebody has to be given. Oo, Hindi pwedeng someone walang has to desisyon. give way, di ba? Kaya Oo, nga si Risa Ontiveros nagsasabi na siya na itigil nyo ang gera. Itigil nyo ang di. Stop na muna. Oo, di ba? Buti pa si Senator Risa Ontiveros pinapatigil ang digmaan. Ayan na. Well, ayan na nga yung sinasabi natin. Di ba? Akala nyo, ang pakikipag-away sa ibang bansa ay natin. Yeah. Dati naman away ka ng away sa China paano niyan ngayon bibili si BBM sa China, Senator Risa? Inaway mo nang inaway yung mga kamag-anak ko doon. Alam mo naman na yung check ako They're taking off from what biro Cathy said. biro lang. Kaya we are so dependent on other countries. Yeah. Kaya so ang sad. lesson dito, wag nga kayong nanganga dyan na nakipag-away kayo sa ibang bansa na hindi nyo naman kaya. Foreign diplomacy. Yeah. Ayan, sige. Mag-produce kayo ng oil. Sige. Sige. Sa katawan nyo kayo mag-produce ng oil. Parang initiation, Yan ang lesson dyan sa ating mga politiko. Huwag nga kayong makialam makialam ang Senado kung treaty relations. Kasi trabaho mo yan Pero yung tatawagin mo ngayon yung ibang senador na senador, o naman ang sama naman ng wala na ba talaga kayong dyan, yung statesmanship Everything dyan? is ad hominem right now. Parang pag wala ka mabato. Saka, wag na masyadong pa-show off. Ayan, tingnan nyo. Actually, Ngayon, we need bibili lang din solutions. pala sa China. Paano naman yung sasabihin naman ng ambassador ng China? Minura-mura nyo na ako dyan, lahat. Tapos ngayon, bibili kayo sa amin? Yeah. Mabuti na lang, sabi niya, we are good neighbors, sabi ng China. Humility na lang is the Kung deep- Bernadette, if there's 3 things na masasuggest mo with this crisis, some people they were saying, katulad nga ni Auntie Claire, sabi niya walang crisis, but we can see it already, di ba? Sa dollar pa lang, kanina binanggit mo din. Kung meron kang 3 na advice as an economist graduate, ano yun? Well, number 1 nga, suspend excise tax tsaka yung VAT relief. Pwede natin gawin yun. Pag sabing delikado yung koleksyon, we have a 300 billion continuing appropriations that can be used. So, may pang buffer ka doon. At meron tayong program funds na pwede gamitin. May 13 billion contingent fund. Maraming pwedeng ipangpalit doon Paghugutan. temporarily dito. Yeah. Then, syempre, yung fuel subsidies talaga natin, kailangan tuloy-tuloy sa mga PUV drivers natin, sa mga bus operators, sa lahat ng mga Toda, tricycle and all, dapat continuous yan. At yung oil reserve, kailangan natin ng fuel storage,
yung investigation. Kailangan mag-investigate kami. Kailangan alamin. Bakit may oil price Yes. distortion right now? Saan nanggagaling yun? So, yan yung tatlo. Pero ang long term natin, dapat oil deregulation law, i-revisit na natin. Kasi yun talagang wala tayo. Oo, ano? dapat That's very i-revisit yun. important. And then, yung monopoly dun sa... Alam naman natin may monopoly Meron tayo namang dito. So, monopolies. kailangan yung distribution natin mas i-widen pa and magpasok na mas marami pang players in the market. Cartel! Yeah, mafia. Cartel! Yes. May Di ba? mafia talaga. I mean, Yeah, let's be alam naman nating realistic lahat here, yun. yeah. Marami tayong monopolistic dito sa ating Monopolistic, country. opportunistic, Ayan. lahat yan. Kronismo, lahat yan. We Check. really need to release that already. Check Kasi ng para bib- mas maraming players, Yeah. mas maraming competition, mas bababa ang Oo, presyo. sa totoo lang, kapag yung competition mo is mas marami, mas nagko-compete sila to each other, pababaan ng presyo. Yeah. Pero sabi nila, yan daw ang purpose ng Oil Deregulation Act. Bakit hindi pa rin nangyari? Sabi Na nila. May cartel pa rin. Kasi nga, corrupt ang gobyernong ito. Napaka-corrupt. Lahat pag may crisis, isipin na naman saan sila magkakapaldo. Natatandaan mo yun, Kombing, binanggit mo na nga yan sa BOC, di ba? Ay, sa Department of Agriculture. Yung sa palay. Ayan na naman sila, di ba? Oo, di ba? Ah, So, may mamaya, cartel eh. Kahit Mafia. kanya-kanyang kakoy kung sa Bisaya ba Hindi, ba? kaya maganda talaga yung mga nananalo na nagsaserve sa public. They're not indebted to anyone. Yes. Sa They're akin, not kaya akong indebted. BS, wala na lang sweldo. Hindi, tsaka hindi ka indebted doon sa mga ilang Yeah. players Yes. here in the Philippines. Exactly. Eh, yung allocable sa Kong BH, Yes, tayo ayan doon. na. Oo. Okay. Ano ba yung allocables na yan? At, Inom ka muna tubig. Nakikipagpatayan ang mga congressman dyan sa allocables na yan. Oh, ano Kong BH ang Hindi, allocable? allocable and allocable, lagyan muna natin ng context. Yung non-allocable kasi, ito yung ito yung DPWH, yung 001, 002. Ito yung mga, pag sabi mo, ito yung roads and bridges, saka yung mga flood control na controlled ng DPWH. Ang non-allocable, ito naman ang sa mga legislators. Ito yung sa leadership, parang leadership allocation, di ba? Yun yung pwede mong i-request. Parang meron kaming pwedeng i-request Na project. projects. Na Kasi infra. syempre, na infra. I-request lang naman yan, pero hindi namin sure kung papayagan Kung yan papayagan. ng DPWH kasi wala na kaming PDAF, wala nang pork barrel, diba? Wala So na siya. basically, yung 01 na sinasabi mo, that's the allocable na ang nag-handle. Non-allocable to. Non-allocable. Yun Yung yung sa DPWH. DPWH. Yung Yes. allocable, yun yung sa congressman. convergence. Ay, yung Which sa legislators, hindi naman Oo, sa legislators. Congressional initiative, yung mga Yeah. requests. Ay, yung Hindi pa 5 sure. billion ni Sandro, ano yun? Allocable o non-allocable? Well, nung pinag-aaralan kasi namin, yun ang masama. Medyo pati yung non-allocable na napakialaman, nagkaroon ng... So, nagkahalo-halo na yung allocable. Inikot. Oo. Parang, yun naman yung tinatawag natin na napaglaruan sa DPWH, yun naman yung non-allocable. Napaglaruan Pati ng mga ito. maligno sa DPWH ang non-allocable. Non-allocable, which shouldn't be kasi dapat yan. Meron naman tayong software that says anong road ang dapat lagyan. Anong road ang kailangan. Hindi dapat siya kung sino yung malakas. Yeah. Kung sino yung dapat bigyan Dapat na kung ano allocation. yung priority. Dapat kung ano yung kailangan talaga. So there's a Tingnan mo nga. software that DPWH follows but was never followed. Kaya Oo. pagdating sa mga amendment, syempre kanya-kanya na yan kung sino ang malakas Yeah. sa Sino nga ang kusina, top sino dyan? ang malakas sa Top 10 dyan na non-allocables? Eh, aside from Sandro, siyempre si Romualdez, di ba? Kumusta mga ano dyan? Ano ba? Inom na lang ako ng tubig. Kumusta? Yung aking best friend, ha? Bakit ganyan, ICI? Eh, isa na lang naiwan dyan, si Chair Andy na lang, Reyes. Lahat nagsiresign na dahil hindi kaya. Hindi kinayang pipirmahan yung mga gusto niyong pirmahan na absuelto si Romualdez. At saka dapat Actually- i-public yan. Yung Actually, kanilang, maganda rin talaga malaman ng investigation. public, even our fellow congressmen, Yes. magandang malaman nila kung sino talaga yung mas malaking allocation na nakuha. So Yes. that they will also know kung naging fair ba. Oo. Kasi kung mahirap kung ang dami mong roads na lang dapat gawin, pero ang late lang ng binigay sa'yo. Ayan si Hindi ba dapat it's Garjola. by needs? Oh, Dapat BH, by si needs, Garjola, ano? di ba? Ba't ang laki-laki ng budget ni Garjola? Kasi si Garjola, utak. Dating DPWH, USEC, si Garjola, broker. Nung iba. Kaya lumaki yung kanyang ano. Teka muna, ICI, si Garjola ba napasok sa ombudsman na case nyo? Baka naman mamaya pagpunta ko ng Batangas
magkita pa kami niyan ni Garjola eh. Nag-amlak daw. Ang Nag-amlak daw pinakamasakit siya. naman lahat Na-unlock na siya? I think Na-amla na so. siya? Na-freeze yung Alam mo, account. kung sana pumunta talaga sa project, di sana. Yun lang, kung hindi Yeah. lang siya naging ghost, sabihin na natin kahit ang laki ng nakuha mong allocation Oo. for your district. Pero may di, nangyari. at least kung may nangyari, then magpapasalamat yung mga constituents Oo, mo. pero unfair kung kunwari, yun, ang dami. Yeah, I know it's Oo. unfair, but I'm just saying, ilagay na May natin, pinuntahan. sinuwerte ka. Sinuwerte ka, malapit ka sa na best kusina. friend ka ni Sabihin na natin gano'n. Romualdez. Pero So, sana talaga, nagawa lahat. Like for Yeah. example, all the flood control in Bulacan. If only nagawa yun, siguro hindi na Hindi na bumabaha sa bumabaha. Bulacan Sa laki ng yun. budget, Kasi diba? tapos ngayon, nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? O di nag-constrict ang economy. nagpa-flood Walang pa rin. sweldo, walang namimili ng semento, walang di ngayon gutom. And up to now, wala pa ring bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. Ano naka-standstill or walang naka-freeze ang trabaho infrastructure dahil natin? ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, Yeah. ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yun. No, ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. So what? Sana humingi ka, Secretary Dizon, ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify ano ba ang development plan ng Pilipinas. Hindi ba merong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng DPWH. Hindi, tsaka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero, yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper Yung regulation. Hindi, dugtong-dugtong Yung yun eh. allocation. Oo. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng Kung allocation. ngayon, kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure, tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang ngayon, hindi walang nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, sa Dapat totoo lang, Kasi- sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw mo talaga ninyo ilabas. ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Diba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, generalize so, lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang mga At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kaya ang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre, yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre, yung kanilang kapitan, si Saldico. Nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero, hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na, boss, ganito ganyan natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Bukol na tayo dyan. Dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila ma-absuelto agad? Dapat in-jail mo na sila. In-jail mo na sila. State witness rule eh. Gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng, baka mamaya nagmumuling ako eh. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap na mga... Actually, parang natahimik na nga, parang wala nang nangyari doon sa... Yeah. Siyempre, we also want answers, di ba? Dahil siyempre... Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan pa. Diba? Nabalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen nga, tingnan mo yung tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. Actually, kung tutusin mo kami, para kaming pulubi kung magre-request kami ng project. Yeah. Parang sana naman mabigyan tong project na to, na-request to ng mga mayors, dumaan sa RDC, pero talagang barya. Pero yun pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman ang masamang loob. Oo, Kasi ilan for lang sure. naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At Kaya dapat reforma talaga. Reforma. Hindi lang dyan sa DPWH, sa lahat ng ahensya.
At hindi ito makaka-reform ang gobyernong ito sa administration ni BBM. Pero At saka ang focus natin, DPWH pa rin dahil ayaw natin makalimutan ng tao. Kasi ito ginagawa nila ngayon, gusto nila makalimot tayo. Hindi, tingnan mo lang, for example, 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayong year na to, ilan na lang? 600 billion na lang. Di ba? Kasi pwede naman, so doon pa lang, alaki na lang Alam na mo tipid na, na pwedeng makikita mo. mailagay sa lahat ng bagay. Tsaka sana, yung mga magiging secretary, you don't protect kasi kaibigan nyo, kasi yung gobyerno ito. Pag nagkamali, yung mandato nyo is panindigan nyo na protektahan ang pondo ng bayan. Yung pinoprotektahan nila, bulsa nila eh. Before, I spoke to Secretary Banoan, sabi ko, ba't hindi nyo i-insist sa Congress yung software, yung needs assessment? I-insist nyo dapat, turuan nyo kami. Kami sabihan nyo na hindi, ito dapat ang nilalagyan ng mga pondo. Hindi pero naman daw una nila mag-multiply yan ng 5 times 15 eh. Di ba? Pina-compute yan ni Senator Marcoleta. Ang sagot niya, 55. Pambira. Nakabasa ka ba talaga ng Civil Engineering Board? Kasi alam mo, siguro pag titingin mo, dahil syempre, subject to commission on appointments. Ang commission appointment, majority, legislators. Grado mo sa amin, Bunuan! Palakol na naman! Yan. Sa totoo lang, si Secretary Vince Dizon is not as I expected na magiging gang-ho dito. Kasi Yeah. nung simula dyan, sabi Ang ko ba, ingay. kilala ko tong tao to narinig ko na to dati. Tapos, mga hayop kayo, sabi niya, Well, in hayop fairness kayo. naman, hindi pa rin kasi siya appointed, hindi pa rin siya Hindi, official ay, secretary oo, ng ha, department. alam mo, ang dami raw yung So, secretary. marami rin siyang pwedeng, marami rin siya, constrained din siya to do a lot of things because he's really not officially appointed. as Oh, a- alam mo ba, yung mga, Secretary pambi- Dizon, may ano naman dyan kung manindigan ka talaga, na pwede ka naman mag-resign Sasabihin mo, lahat na ginawa ko pero parang hindi nasusunod ako yung ngayon yung pinapalakol ng mga tao. Pwede ka naman mag-resign Kombing, alam mo ba, most of our secretaries hindi pa talaga, nakakapag... Marami. Kasi ginabalasa nila ako sa Bisaya, baka binabalasa yung game ng cards. Kasi kung sino ang pipirma ng mga pangurakot, kaya mo to? Ito yung mananalo sa bidding. Ay, hindi ko po kaya. Ay, actually, I don't- palitan ka. I don't know how Gagawin to... kitang ambasador na lang para wala kang wala ka nang pipirmahan na Ako, I kontrata. don't know how true if they're waiting ng 1-year ban doon na sa mga tumakbo nung last elections. Baka yun ang possible din. hinihintay. It's Yun ang another narinig ko na sinasabi nila. So we'll wait. Kung may mga na-appoint na mga tumakbo noon, O baka then maybe wala that's na, the reason. ayaw na. Kasi di ba, nakakaya na. At saka wala ka nang kukurakutin dyan. Ba't ka naman sasali sa sinking ship? Yung mga rats nga Yung mga, ano ba rats? Daga. Pag sinking ship nga sige lalangoy na lang kahit na malulunod na fish. Oo, Di ba? kesa baka sumabay sa naman pagka- DH wala nang tatanggap niyan. Ako, mga kababayan, etong ating mga sekretary, makonsensya na kayo. Abay, kung yan ang gawain nyo, malis na kayo dyan bago kayo madiscovery. O Oo, kaya kung damay-damay. ayaw nyo naman na, total, 2 taon na naman, ayoko sabi. Basta love for the country. Alam mo, loyalty to the country first and yes. foremost. Yun ang naman dapat alalahanin ng ating mga nagsaserve public servants. Ang loyalty natin should be to our people, to the Filipino people and our country. Kaya ako, mungkahay ko talaga kung DH. Wala na sweldong senador at congressman. Magano na lang sila. Pag wala silang sweldo, Per diem. per diem. Per tama. Si Senator Bato, pinasuhan nila dahil laging absent. Sabi ko, wala namang problema yan, SP. Na-interview ko si SP Soto Wala namang problema yan, SP. Kung gawin nyo, wala na lang swelduhan. Tingnan mo si Senator Bato. Nasaan na ba si Senator Bato ngayon? Mukhang happy siya dun Nagluluto-luto nga siya dun sa forest. Nagluto-luto siya ba? Nang inununan ba? Wala naman yan kay Bato kung gusto niyo Tanggalin niyo same rule for all. Kung ma-absent ka, wala ka sweldo. Wala problema. Pero yung ethics na suspendihin nyo dahil hindi pumapasok, tumatanggap na. Teka muna, wala namang rule na ganyan di gawan nyo ng rule na... At saka dapat fair. Dapat lahat din na hindi pumapasok. Kunwari kami sa Congress, ang dami namang hindi pumapasok. Si doon. Romualdez, isang taon di pumasok. Nag-diet lang. Ang dating slim na. Hindi, basta kung may rule kayo, it should apply to all. Yun lang, apply to all. Oo. And also, Hindi selective. kung BH,
yung nakaraang Congress, kasi you're still a congresswoman, right? So, anong feel mo dun sa integrity na nangyayari? Because so many, talagang daming kalokohang nangyayari. Ano yung na-feel mo? Like, integrity-wise, ano yung status ng kapwa congressman? Kasi some Business of them... as usual ba? O Or- may konting hiya na? Yung ano ba yung nakita mo? Kasi you were saying nga, not everyone naman eh. Yeah. Like, same with the contractors and everybody, no? So, anong ikaw, while you were there and all of these things are happening, anong naramdaman mo? And those people na walang lakas ng loob magsalita? Well, syempre, alam mo, lahat yan members of Congress, lahat may distritong inaalagaan, lahat may gusto, may kailangan ipaglingkod sa publiko. Ngayon kung syempre, dahil hindi ka susuporta sa isang bagay at mapipigilan at mawawalan ka ng pondo, Yeah. ano bang, syempre, yung duty ba para ipaglingkuran mo yung pinaglilingkuran ko? Or, yan ang naging problema. ano sila, nawalan ng balanse eh. Kasi syempre natatakot Diba? din naman sila. Mahirap ma-zero ha. Yes. Syempre kunwari kami, na-experience namin yun na wala kaming ayudang yes, pwede pamigay, yes. busog na busog lahat ng mga tao. So hindi rin siya madali. So kung wala ka talagang stable na machinery na umiikot para alagaan mo yung distrito mo, so nakakatakot din talaga for that matter. Tsaka siguro hindi talaga, wala pag syempre galing sa taas. Sana Kombing, may magpulis, no? Kapwa congressman, Hindi, yung pero magkaroon ng kung lakas fair ng loob. kasi, Hindi, dapat fair kasi. na, let's say, bawat Congress district, ito yung minimum niya na pwede siya ma-recommend ng projects dyan. Above that, yung according to the development plan na dumaan Iniipit sa Kombing NEDA. eh. Pag hindi ka Unfortunately, kahit di iniipit. pwede naming i-request, minsan madaming dahilan for it not to be released. You know, pag ayaw ka talagang bigyan ng pondo, lahat Yeah. naman kayang bigyan ng dahilan eh. Sana kung mayroong tamang, kung legitimate yung rason. Pero Yeah. sometimes yung rason is something na hindi palatable or hindi mo rin malunok yung Yeah. rason na ibibigay sa'yo kung bakit wala Dapat ka, ata kung ba't gumawa hindi kayo ng ibibigay. sarili niyong batas sa Kongreso na pag may ganyan, talagang automatic. We should really find a way na yung release Automatic. of the funds is automatic. Well, actually, the GAA is a release document. Dapat yan released ka agad. Ano lang ang Automatic pwedeng dapat. i-FLR? Ang pwede lang i-FLR, number one, lump sum. Walang stationing, walang Ano detalye. FLR? Yun yung for later release. Dito nagkakaroon ng, hindi mo na i-release ang pondo. Yan ba yung sa impeachment? So, na iba. Yung hindi pipirma sa impeachment, lahat kayo FLR. Yan. saan mo naman narinig yan, sis? Basta narinig ko lang may mga bubwit ako dun. So, pero kung tutusin mo, kaya nga ito dapat din i-question, pwedeng i-question din sa Supreme Court. Kasi ang malinaw naman yung GAA, only those na lump sum at may condition like the earmarked revenues and others, ang pwede mong hindi i-release. May conditions, may rules and regulations, paano siya i-release. Yes, nagkaroon ng conditional veto at nakalagay doon, upon validation. But the validation doesn't take too long. It should take 1 or 2 months. Yeah. So, at saka yung validation, sasubmit mo lang yung program of works and all. So, ano siya, hindi siya subjective. Hindi siya subjective. Subject siya sa details. So, hindi siya dapat Kailangan may nagtatagal. rules and standards. May rules Kasi and rule of standards law siya. tayo Yes. eh. So, Hindi, kaya ang nga ito rules yung and inaaral oo. namin mabuti, hindi ka basta-basta pwedeng mag-FLR. Kasi yung ginawa ng rules ng DBM, hindi na siya consistent dun sa veto message ng Pangulo at hindi na rin siya consistent doon sa GAA namin na pinasa. Okay. And So, may yun mga- yung confusion Yun now. yung doon nagkakagulo. Like for example, bigyan ko yung isang halimbawa, yung diniscuss natin. Yung meron tayong batas, yung CHED, yung Higher Education Development Fund. This is 10 billion. Pero dahil merong executive order na nilabas noon na yung remaining balances kukunin ng Bureau of Treasury. Biro mo pati yung batas na supersede ng executive order. Which should that be? So para makorek mo, tatakbo ka na naman sa Supreme Court. And ang kulit-kulit na namin dito, DBM, i-release mo na yan dahil hindi naman yan dapat sa'yo by law. Oo. Pero they won't listen, they refuse to listen. Gusto pa nila tatakbo ka sa Supreme Court. Kasi ganun man yung batas eh. Alam niyo, abogado ka. Merong pag-defend dito, merong pag-defend dito, merong lusot sa bawat ano. Kaya Pero dapat kung BA, sa budget hearing ng DBM, mag-strictuhan. Mag-strictuhan. At may guarantee na immediate release according to the GAA. well, talaga naman siya immediate release eh. Dapat di kami pumapayag ng mga May for later nang-iipit release na lang. wala, Ipitin na hindi sila. accordance sa General Oo, Appropriations ipitin Act. sila sa budget hearing. Dapat ganun. Alam mo, Like, ang sad kasi,
para makorek mo siya, you have to go to the Supreme Court and then Yeah. the courts. When you do that, medyo magtatagal doon. Sana kung mabilis din ng aksyon, then it's so easy to run to courts and to ano. Yun Dahil yung minsan pag may sinasabi ko. abuse of authority already. Yun. Kasi ako DBM, bakit pinag-iinitan ko talaga si hindi ba DBM. dapat eh. speaker ang nagcha-champion ng mga cause ng Well, if you heard congressman? naman Speaker Boji, di ba? Nanawagan siya dun sa speech niya, Hoy, DBM, i-release yun na kaagad yan dahil wala naman kayong dahilan para i-keep yan sa inyo. So I'm happy that Speaker Boji did that. Sinabi Sana niya. lang daw, sana talaga may makita tayong katotohanan doon na gagawin ng DBM, na makinig talaga ang DBM. Kaya ako sinasabi ko, DBM, follow the law. Hindi, at saka bakit... Napakalinaw lang ng Sino ba ang parameters DBM of the secretary law. ngayon? Bakit Wala. hindi niya nilalabas? Ano, OIC si Sino ang Vida? OIC? Vida? Vida ba? Yun ang OIC yata ng DBM. DBM OIC Secretary. Kung nakikinig po kayo, lahat na po ng congressman makakalaban yun. Nagsalita na ang speaker, ayaw nyo pa rin i-release. Do not abuse the FLR. Oh. Do not Eh, abuse the FLR. Ano na yung ginagawa mo eh? That's already Abuse, ano yun? malfeasance. At saka huwag Diba? lang sana That's gawing already a weapon. crime. Ha? Huwag gawing weapon. Oo. Yun lang, huwag Ginagawang gawin siyang weapon. weapon. Parang mas mabait itong Speaker Bojidino compared doon sa kay Martin Luther King. No? Parang mas mabait ka, ate. Palagay mo. Parang tahimik. Oo, no? Tsaka, hindi siya yung nag-order siya ng kung ano. Parang napilitan lang nga itong mag-speaker eh, no? Parang. Bakit eh? No? Actually, ano naman eh, hindi niya kailangan maging speaker. Kasi Oo. matagal na siyang ano. Tsaka mananalo established. naman siya doon sa Isabela. Wala naman silang kalaban. So kung ako sa'yo, Speaker Boji D, kung sumasakit Put your ulo mo- foot down! Oo. Yan! Speaker D! Yes. We are right here behind you! Actually, oo nga, katulad nga niyan, di ba? Ang dami nating nakakaambang crisis. So sana unahin muna natin yun bago yung mga ibang bagay na Oh, pinagkakaabalahan speaking namin. of that, impeachment. So, eto ngayon, nakikita nyo, nakakalungkot na ang House of Representative after lahat ng itong nangyayari sa ating bansa, ang crisis na gera sa labas ng bansa, ay ang kanilang focus is still impeachment ni VP O Sara. bakit na kung BH, yung kay BBM, complaint versus BBM ay dismissed for insufficiency of substance? Bakit itong kay VP Sara ay what do you call this? The complaint is granted. Therefore, it is sufficient in form and substance. Actually, isa yan sa bining up ni Congressman Robert Nasal, nag-manifest kami. Every time, kino-compare namin sana doon sa naging parameters or standards nung dinismiss yung kay PBBM. Masyadong mahigpit yun eh. Talagang dapat specific, directly attributable, dapat kaya mong patunayan and all. Pero nung kay VP Sara, tila hindi naging ganon. Kaya yun yung sinasabi namin, parang magkaiba yata yung standards Is dial that was set or the BBM parameters. secretary? Dial it now. So, unfortunately, kinestyon yun ni Congressman Terry Ridon at sabi niya, why do we keep on comparing? Why does Congressman Nasal keep on comparing? Eh, syempre, kasi kung ito yung standards nung committee, dapat fair. Kung ano yung Exactly. standards mo sa isa, yun ang standards mo sa lahat na subject to impeachment. Tama naman. Di ka dapat selective. Oh, dapat yung who, where, what. Ikaw, abogado, who, where, what, how. Dapat sobrang sinasabi specific. nila, ano daw, ang complaint sa kay Bongbong ay kulang sa penultimate facts. Eh, ang kapal naman nun, ang daming aligasyon doon. Oh, never mind now, sabihin ko, ibibigay ko na sa inyo na hindi betrayal of public trust yung pagiging cocaine addict niya. Ibigay ko na yan sa'yo. Pero yung pinirmahan niya, yung budget na yan na 2025 budget na yan, saan dyan nakila kinuha yung mga flood control, ghost project, binulsa nila mga 1.9 trillion dyan. Kasalanan niya yan, betrayal of public trust talaga yan. It's already, it speaks for itself. The document, his signature there is sufficient in substance. Ang isang pwede mong tignan dyan, Galit na naman ako, Kati, ha? Anong ulam natin mamaya? Watermelon sinigang. titikpan ko na lang, makikisingkap na lang ako sa inyo. Hindi, ang tingnan nga dyan, bakit yung mga naging, sabihin natin, congressional initiatives or insertions or mga pinasok, hindi shovel-ready, hindi pala ready siyang i-implement, or wala siya sa RDC, hindi dumaan, mga surprise. So, kaya nangyari ang lahat ng ito. So, dapat, basta importante kung ano dapat yung patakaran, dapat sundin, walang exemption. Yeah. At saka ang nakakalungkot dyan is yung dyan sa impeachment na yan ni BP Sara is, alam mo yung
recess kayo, tapos mas bibigyan mo ng oras na ay italakayan kaysa Kaya- sa crisis ng bansa Kaya hinihintay natin. ko sana itong crisis Diba? na to, sana magkaroon ng hearing doon sa hinihingi naming investigation. Yes, yan dapat ang should have- priority. Tsaka dapat yung VAT relief, dapat continuous yung Yeah. hearing din namin. At saka Kasi yun ang yung priority right balita now. ni Congressman Lian Leviste na merong 2 million sila, yung mga paborito dyan na congressman para sa undas. Hindi, MOE yan talaga naman. MOE. Break bonus nga. Bravo doon. Yun yung binibigay nilang donation. As I understand like kami, we have that din also before with Mayanon. Yeah. So we use that money. Alam mo, kunwari, especially pag katulad mo, party list ka, national ka eh. National pang So sweldo pag may talaga yan. namatay, magkano ba binibigay mo sa isang patay? 2,000. Ang bilis ng 2 million. Hindi, tsaka pang sweldo mo yung sa tao mo. Like, Yeah, party list kami. exactly. Pang MOE donation. pala yun. MOE siya. MOE. Maintenance and operating Yeah. expenses Yes. goes to salaries that should be covered And by per- payroll, vouchers, Mga volunteers. sa mga Volunteers, yeah. ganyan, no? Hindi yan pwedeng pangbigay ng pambili ng kandila, Kaya naman namin yung ginawang... Jollibee. Kaya namin yung ginawang, di ba, liquidation by certification, yun yung kine-question. Actually, kung pipilitin naman kaming i-liquidate, madaling Walang- i-liquidate oo, ng kasi bawat maliit member lang ng yun Congress. eh. Because it's easy to liquidate. Sa in and out, yung paresibo lahat ng taong Yeah. tumatanggap ng mga solicitations, it's easy. Kaya lang yung ginawang ganon. But that can be corrected. If you really want Yeah. to, that can be Oo. corrected. yung mga senador din naman. Tsaka mga commissioners din Hindi, naman, kasi nga, certification na yan. since- Kaso, ang liit-liit lang naman ng aming mga Electoral reform, actually, allowance. education of the voters. Kasi kung alam ng mga botante, ang mga senador, ang trabaho at congressman, ang trabaho gumawa ng batas, Yeah. then hindi sila sa amin hihingi ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya nga ang suggestion ko kung BH, wala na sweldo para hindi natatakbo yung mga mangurakot dyan. Mag-per diem na lang kayo. Tapos, wala nang pork barrel at sasabihin na sa mga tao, wala na kaming Actually, district na mga infrastructure fund na ganyan. Ang Wala pinakamadali kasi dyan, kung yung mga social programs ng government Ay, is yun na- directly can be accessed by the Yes. people, they don't need to go to us. Kasi Yes. right now, Oh. as That's representatives, kami ang kilala nila eh. Yeah. But our department heads kasi, the secretaries, are not really directly communicating to So our they're not constituents. accountable to the people. No, hindi sila napupuntahan. Yun Kaya nga. kami ang napupuntahan. Kaya if that can be corrected, na easily accessible ang AIX, easily Yeah. accessible ang Tupad, Tupad, yeah. easily May accessible to accountability. MAIT, then they don't need to go to us. So that Exactly. is what we have to solve in Congress. Na dapat itong mga social amelioration programs can be easily accessed by the constituents so they don't need to go to the representatives and the senators para hindi indebted sa kanila, hindi indebted sa atin. Oo. Ang indebtedness lang sa atin kung maganda ang batas na pinasa natin. Correct. Tama, At tama. kung magkano yung But hindi pinasa naman sa dapat indebted. GAA. Trabaho natin yun eh. Oo. Yan sinasabi ko kung BH eh. Dapat patalino-talino na lang eh. Pa-bright-bright na lang dyan sa Congress eh. Buboto nyo yung mga bright. Huwag nyo na iboto yung mga hindi na bright, kawatan pa. Hindi lang nasira Hindi lang Nasira bright. talaga eh. Dapat combing, yung may paninindigan, 'di ba? Yung Nasira kayang eh. tumayo, hindi And- tatahimik, Hindi, tapos wala lang. At ang gusto mo, yung mas mapadali sa tao ang Yes. pag-access ng tulong sa serbisyo, kanila. oo. At hindi Exactly. kailangan may recommendation Eh namin. dati, ang hindi senador, inaabot ko pa yun. Siyempre, matanda ako sa inyo. Grabe, ang gagaling ng mga senador. Lalo na yung Oo. Rubito. Kasi dapat, di ba kami, bulag kami kung sino lumalapit. Walang kampihan. Hindi Yeah, porket kakampi ka exactly. nito, hindi ka binoto. Yeah. Dapat lahat ng humingi ng tulong sa Once inyo. distrito, Pwede no? mong bigyan. Oo. Pwede Once mong na nakaupo tulungan. ka Kasi na. hindi namin pondo ito. Tama. Diba? This is taxpayers' money. So the selection should be no selection kung sinong nangangailangan. Yeah. Ang pamantayan mo lang is who is in need. Sino Yun. ang naka-confine sa ospital? Kumusta sino kaya ang may kailangan? DSWD? Talaga ba walang politikahan dyan? Kumusta ba ang DSWD? Mga ayuda-ayuda dyan? Naiinis na yung mga tao na 3 million walang trabaho, tapos yung binibigyan nyo daw ng ayuda, bumibili yung iba ng cellphone. Ako may Diretso mga... sa mall. Hindi naman tama yan. Kasi, Kasi kung walang parameters at cash mo lang binibigay. Yeah, Actually, wala. pinagsabihan ko nga yung DSWD minsan eh. Kung meron na silang quotation na kunwari wheelchair kailangan nila, kunin na yung wheelchair from the supplier directly. Diretso Kasi pag na. binigyan mo yan ng cash, maliligaw yung cash na yun eh. Oo, Kasi totoo maraming yun. ibang priorities pag gutom yung pamilya. Baka yung cash na yun, imbes na ibili ng wheelchair, ibibili ng pagkain. Correct. Eh paano kung biglang tinang-scatter? Doon yung mas masakit. Tas Scatter! Yung Online, gambling. Maraming ganun. Maraming ganun. Minsan pag nagbigay ang ayuda, pag cash yan,
Agad. Totoo yan. I Sino, believe in sino that. ba yung may-ari ng scatter na yan, Ay, ha? hindi ko alam. Paldo na paldo ka na. I don't Oh. know. It's an online slot. Oh, Diba? at saka yung vape. Sino ba may-ari ng nagbibenta ng vape na may monopoly daw? Balita ko, taga Ilocos. Favorite. Ay, wag na kayong bumili ng vape. Masama sa inyo yan. Masama naman Masama yan, yan yeah. sa inyo. Simento. Sino na nagsusmuggling ng simento? Oh. Ano ba ang mga balita doon? Ang sama ng mga balita doon. Kasi kung meron tayong social worker for every district, hindi sila pupunta sa mga Yes, congressman. totoo Diretso yan. sila sa DSWD. At saka Kung marami tayo nun, that's really my solution for this. Oh, At saka tama. nagagamit din para yan sa matuto politics, yung mga eh. tao na, hindi ako rin mas gusto ko na hindi sa amin, ano ka ba ka nalalapit sa amin, may 1 million na bill. Ang kaya lang naman namin ibigay na GL, 10,000, 20,000. Yes, totoo yan. It's just really small para Yeah. makatulong. Pero kung kunwari diretso sila sa ospital, alam nila yung malasakit padamihin, Oo, yung malasakit correct. centers para may nagna-navigate paano kumuha ng tulong sa Yes. PCSO. May Totoo. nagna-navigate paano kumuha ng tulong sa PhilHealth, paano magtulong sa... Kaya dapat mas malaki ang budget dyan sa medical assistance kaysa dun sa ayuda. Malaki Mga naman, malaki cash na naman. cash. Lahat na naman cash. sila malalaki, sis. Lahat sila malalaki. Ang dito lang dapat... Yung paano yung implementation. implementation. Yun At yung saka, kulang. i-involve mo yung private sectors. Kunwari, private. I believe in that. Private sectors. Mercury Drugstore, the Yeah. pharmacy, and all that. Then, dun ibayan. Yeah. Kasi Para may totoong nagmo-monopolize gamot. din ng Parang medicine voucher. eh. Parang ba, Oo. hindi, saka totoong gamot, sis. Kasi ako, Kukunin mo. ginawa ko to sa Quezon City noon eh. Gusto ko in kind. Kasi pag in kind, na-address mo yung needs ng Hindi tao. matutong Totoo. it's. Because if you give them Ano yung cash, tong-its? maliligaw ang pera. No. Magagamit sa Yeah. ibang bagay. Sure yun. 3 million walang trabaho? Ang Ano? masama pa nga doon, pag may nagbebenta ng AX, may magbebenta ng... Totoo yan. ng GL. Parang Oo. na-discover ko, may nag-aahente Totoo yan. pala. Pag may Totoo. binibigay pala kami, may kumakat. Kaya bawal po yun. Ako like ko sinasabi. May ganon. Please be wary. Pag may nag-offer sa inyo o bigyan ko kayong GL, may kapalit. Huwag Oo. isumbong niyo Totoo ho yun, kaagad. totoo yun. At saka napansin ko rin, Inaahente yung guarantee letter, yes, sis. napapansin ko rin na minsan sa politics, sa local, sa mayor, sa mga barangay captain, matindi rin ang politika, lalo na pagkalaban mo sa nung kampanya, Oo. is iniipit nila ibang konsehal, nila binibigyan ng budget, even though na kailangan talaga ng mga At saka taong binoto ng malapit. tao eh. Exactly. Binoto ng tao. So yan you should ang respect dapat, the oo. position. Ako, hindi ng Dapat tao. tanggalin. But respect the position. Yeah, dapat Diba? tanggalin nila yon yung ganong pag-iisip na pag umupo kayo, nanalo na kayo eh. I recall, So, tigilan nyo if na. you recall, di ba, ang daming complaints dun sa ayuda, ang nakakatanggap lang daw yung bata ni ganito, Yes, bata ni ganyan, yes. bad. So, hindi siya nagiging on a needs basis. Like I said, dapat kung sino yung mga totoong nangangailangan. Ang dali naman yan, may statistics naman tayo. Oo. Alam natin kung sino yung poorest of Nagiging the poor. personal Alam natin interest yung walang na eh. trabaho. Alam Philippine natin. Statistics Authority, may record yan. Ilan ang walang trabaho dyan, ilan ang elderly dyan. Ang sabi ko lang dun sa USEC na Ilonggo, hindi ka pa ba nag-survey kung ilan ang bading dyan? Bottom line, wala dapat palakasan. Kasi kailangan din yun yung sa at pagtawag doon, yung equality for all, para alam din nila na yung palang maraming bading pala, may trabaho pala, they are supporting their families para tumaas naman ang tingin nyo sa mga bading, di ba? So, ito ngayon mga kababayan, kagagaling ko lang sa bakasyon. Pag uwi ko ng Pilipinas, ito na naman, walang solusyon. Kaya ayoko na magbakasyon. Kahit na... Kasi nakukumpara mo ha, nakukumpara mo. Kaya ang maganda naman pag pumupunta ka sa ibang bansa, nakakausap mo yung mga Pilipino. Yung mga umuwi ng sariling pera na lang nila ginamit, hindi na sila makahintay ng private plane ni Bongbong, di ba? Mga survivor sa Dubai, mga ganon. So, pag lumalabas po ako ng Maynila, lagi kong tinatanong ang ating mga kapwa Pilipino. Pero ito po ang bottom line ngayon. Etong taasan ng presyo, inflation na tinatawag, ay mas po nakakasakit ngayon kaysa nung isang taon, kunyari, sample. Dahil ngayon, dagdag yung gasto sa gasolina, Yeah. tataas ang pamasahe. Kaya itong inflation sa basic commodities ay mas masakit po ngayon. At dito tinatamaan talaga ang Pilipino. Dito tinatamaan
ang Pilipino dahil more than half of us, more than 50 million Filipinos are suffering from hunger. May But nakita this is nga akong solvable, ano ha? eh. Yeah. But this is solvable dahil unang-una, napagdaanan nga natin yung pandemic, kaya kinagkato kay Hana, enough ba yung pamigay? Of course, kung pandemic nga, nagawa natin eh. Yeah. So if there's a will, there's a way. If there's a political will, Yes. there's a way. That's At so kung true. walang hindi nila nanakawin ng pera, may Oo. pera. Pero Totoo. 30% ba naman yung nanakaw nyo? Ano na lang matitira para sa taong bayan? Yan Imagine- nga ang sinasabi natin. Well, actually, na hindi sir- naman tayo pobreng-pobre, kagaya ng mas pobre pa ba tayo sa Myanmar, ganon? Hindi naman, di ba? hindi naman. Kaya lang mas magnanakaw po ang ating mga opisyalis dyan sa And administrasyon. it really has to be investigated. Yung mga allegations like Yes. this has to be investigated. Dapat marinig natin, but kahit kami sa Congress, wala kami investigation. So I really don't Kung know may why. question ako sa'yo, 2022 hanggang 2025 or 2024, how much yung total budget ng DPWH? 1.1 trillion. Sorry, pag inad mo lahat yan, Lahat. sige mo, basically, ilagay mo na Yeah. sa 1 trillion each. Or Okay, 800, sabihin mo. 900, hindi 1, Okay. 2, 3, di ba nga, less than 3 trillion. Gosh, meron tayong ano na. Less than So 3 kung trillion. 30% yung Yung commission flood nila. control natin, kinompute ko in 5 years, 1.3 trillion. Yeah. Kung nailagay lahat yon sa flood, Yeah. walang bahada. 1.3 Wala, trillion in exactly. 5 years' time. So yung DPWH in 3 years' time, less than 3 trillion. O, sabi mo, di ba sabi nila ang commission na total more or less 30% ang nakukuha ng mga nananakaw. So there's a study. of There's one- really a study Yeah. ng corruption sa Pilipinas is around 30%. Actually, I ang never leakage. expected na may ghost projects pa rin. Akala Diba, ko hindi no? na siya nag-exist. Yeah. Talagang kahit kami nagulat kami na meron pa rin So siyang imagine existing that na a ghost projects. trillion peso, 30% of a trillion peso is like 300, right? 300 billion. So yun yung pag-suspend ng fuel Diba? tax, na Exactly. excise So- tax at saka VAT relief. So imagine that for are we talking about every year? A trillion? Every year, 1.1 trillion last year. And Okay. then the years before that, mga 800 and 700. Yeah. So let's that's ano why- na lang, rough estimate 2.5 natin. muna, 2.5 diba? billion. So at least mga 600 billion something. Wow, yaman Throne, nyo. throne. Ang swerte nyo, kakapal ng mukha nyo, grabe lang. Ibang level kayo. Nakakatulog pa ba kayo? You know what, Kong, at saka Kombi, my daughter, this weekend, we were just talking about it. How can they, parang paano raw natitiis ng mga magulang na to, ng mga magnanakaw na to, na nakikita yung kanilang mga anak na nabubuhay ng marangya. Yes. Habang may mga bata sa kalsada. Kasi Na nagugutom. Nagugutom, nagbebenta ng prutas, ng sampagitan, ng madaling araw. Kasi, I send my daughter to school. So, nakikita niya yan. Sabi nga nila, mommy, how can they sleep? Yeah. How can they post in social media that they're living a luxurious life na all of their money are coming from nakaw? Yung ganun. Actually, parang siguro nawala na sa... Wala na, no? Oh, Wala na parang- talaga eh. oo eh. Ano na to eh? Ano yun? Wala nang remorse, wala nang yung integrity-wise. Nakakalungkot kasi yung mga bata pa, tinuturuan ng gumawa ng I don't think alam ng tanggapin mga yung mali. bata. Kailangan I don't think alam may ng mga bata. makulong. Ngayon, I think Yeah. ngayon lang nila nalaman. Na nalaman after. I don't think, Kailangan may I don't think the makulong. children knows. Kasi ang mga bata naman ngayon, very Yeah. I don't think they know. Ako naman, I would like to believe that the children did not know that. Kailangan may makulong. Ano na, Ombudsman Rimulya? Kaya nga, di ba marami Para rin mga manalo batang si John na-depress? Vic sa Dahil 2028, na-lockdown sa Lada. kailangan may makulong na malaking isda. Alam mo, that's one of the good things na rin about social media. Nagigising din lahat. Yung mga hindi Yeah. lumalabas sa traditional media, nalalabas dito. Yeah. Hindi lahat ng bata or like pamilya ng politician alam. Pero marami rin akong kilalang may alam. Talaga. Oo, So, dapat ipaalam. Yeah, Di ba? kailangan alamin nyo. Well, Kasi I think kawawa yung mga anak nyo. This is a wake-up call na Yes. for everybody. Wala ka nang pwedeng sabihin wala kang alam. Di ba? Yes, Kasi of imposible course. na if you don't It's talk all about over. this with your children, Yeah. ay I may think problema na. Congresswoman BH, that this fuel crisis with the high inflation is the nail Yeah. that will seal the coffin of BBM for 2028. Oh, Whoever he endorses as a candidate will receive his kiss of death. Hindi, dapat Yan ang hula-hula ko. Next muna dito sa ating show, meron na po kaming bolang kristal Kristal. dito. Kaya dito, sa totoo lang, pero may hula-hula din. And now, some parting words from our very, very bright and experienced public servant, Congresswoman Bernadette Herrera. Please, go ahead. Parang wala na ako masabi. Anyway, alam mo, the only thing I can say sa ating mga kababayan, syempre, napagdaanan natin tong krisis na to
to nung pandemya. This is just a small percentage, but we just keep on praying for our country. Pray for your leaders, and next time, make this a lesson. Choose your leaders wisely. In 2028, yan ang pagkakataon natin talaga. Tignan nyo yung mga tunay na nagtatrabaho, nag-iisip, at ang kanilang pagsisilbi ay para sa bayan at hindi para sa sarili. At kung may vote buying, tanggapin nyo na lang po. Huwag nyo silang Yes. iboto. Basta paggalante sa kampanya, alam nyo na. Ako, Magnanakaw yan. Yan ang like ko sinasabi. Basta galante, namimigay ng pera, bakit kailangan bilhin ang boto ninyo? Kung alam naman nilang tama ang kanilang panuntunan, tama ang kanilang platform of governance, at choose someone with track record, choose their background, choose kung paano sila magdesisyon sa buhay. And you will see, pati way of life, standard of living. Lifestyle. Standard of living, lifestyle, talagang maging matalino na po tayo sa 2028. Yan lang po ang kaya kong Kasi sabihin kung sa inyo. hindi kayo, Maging matalino na tayo kung sa hindi sila pagpili. maging matalino, kung BH, there is no more time. Yeah, wala na. Wala na pong panahon. Hindi, tsaka kong Bing, tsaka kong BH, importante rin yung talagang willing, yung hindi walang takot. Nakatulad mo na willing tumayo kasi sinasabi mo lang yung katotohanan, Basta may di ba? facts. Exactly, yung katotohanan at tama at saka hindi gawa-gawa, hindi ad hominem, hindi yung mga insulto ka ng Sa tao, totoo lang. di ba? Yun lang, sa totoo lang. O dapat sa totoo lang. Actually, ako pag sinisita ako, meron ba akong sinabing mali? Meron ba akong sinabing Yeah. hindi totoo? Basta ang sinasabi ko, totoo lang, kaya kong tayuan yun. Yes, sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan. Malang paligoy-ligoy. Sa totoo lang.